Hi guys, what's up mga kabarangay? This is Raymond, ang inyong kabarangay. So for today's video, I just wanna share with you what I eat on my dinner after my work as an OFW and also my post-workout meal. Okay? So kanina kasi nag-grocery ako and I tried to compute how much is my 1 week meal plan na ready to eat kasi nga hindi na ako nagluluto doon sa province kapag gabi. Ayan. So, ito siya. So, 1 week ko na to guys. This is also a dinner. No? Breakfast and dinner ko na yon. Kasi, free naman yung lunch and 6 p.m. na dinner namin. So, 12 p.m. lunch and 6 p.m. lunch yung company namin. Free yon. No? So, buffet, eat all you can doon. Pero syempre, may mga specific na putahe pa rin, no? Konti lang din naman, minsan masarap, minsan hindi. So anyway, back tayo sa topic natin, yung ready to eat meal prep ko doon sa province ng 1 week. Okay? This is worth a 51,510 Korean won, which is around 2,111 pesos, no? Sa Philippine pesos syempre. So first unahin natin yung uh, milk bread natin, which is per slice nito ay meron tayong 3 grams of protein and 108 calories. Okay? And syempre, meron tayong ipapalaman, peanut butter, which is 1 tablespoon nito ay 7 grams of protein. Okay? And sa morning snack natin, meron tayong 16 grams. Okay, 16 grams of protein. This is a snack bar, protein bar. Okay, so sa breakfast natin, so one slice of this milk bread is 3. So 2 slice, 6 grams plus 1 tablespoon na palaman, which is 13 grams. 13 grams of protein yung breakfast natin, and yung snack natin na protein bar, which is 16 grams. So 16 plus 13, we have 29 grams of protein in the morning. So yung ibang protein natin ay kukunin na lang natin sa dinner, ay sa lunch natin. The same time, uh, share ko share ko pa to guys. So we have a 5 protein bar. Okay. Para mas mabilis. So we have a banana, kiwi. Okay, we have kiwi. We have Activia. 5 Activia. So ito yung panulak natin sa dinner natin. Okay. So, we have a yogurt. This yogurt per cup nito ay may 3 grams of protein. Mamaya explain ko siya sa inyo. Nakalista. Nilista ko na kasi kanina para mabilis yung explanation ko. So, we also have 5 tuna. Ayan. Wait lang ha. So, ayan. Pakita ko siya sa inyo. So, I have 5 can of tuna. So, ayan. So, nilista ko siya guys. So, ilan yon? Yung breakfast natin is 29 grams of protein na, no? So, kuha na lang tayo ng ibang source ng protein sa lunch and dinner natin. And at the same time, yung main purpose ng vlog na to ay yung dinner ko. Gusto ko lang i-share, no? So, ito yung dinner ko. 1 can of tuna. Ang 1 can of tuna ay may 19 grams of protein with 283 calories. Okay. 1 can of tuna and 1 large banana, 1.5 grams protein with
120 calories. And the yogurt. So, yogurt, 1 cup of yogurt is 3 grams. So, kung dalawang cup of yogurt, I will get is 6 grams of protein with 140 calories. And kiwi, 1 kiwi is 0.8 protein. So, dalawang kiwi yung kinakain ko, 1.6 grams of protein with 84 calories. So, sa Activia naman, pang tulak natin is 6 grams of protein with 120 calories. So, all in all, total ng food intake ko on my post-workout dinner meal, which is 34 grams of protein and 734 calories. Okay? So far, ito pa lang yung natatrack ko yung morning and yung dinner ko. Okay? Kasi yung lunch and dinner ko ng 6 p.m. sa company namin ay hindi ko naman natitimbang yon, tansyahan lang din. The same time, may apps akong ginagamit to track my lunch and dinner. Pinipicturean ko, tinatrack niya yon. Okay? At least kahit papano, yung food intake ko ay inaaral ko kasi nga gusto ko magpapayat para at least hindi sayang yung hard work ko or yung ginagawa kong pagpapagod, para at least mas effective yung ginagawa ko. And at the same time, I do about calorie deficit. Okay, binabawasan ko yung food intake ko, lalo na sa lunch and dinner ko, lalo na sa rice. Kasi guys, sobrang hilig kong kumain ng rice, sobrang lakas kong kumain ng rice. Lalo na kapag buffet, no, yung mata ko masasarapin, no. Malakas akong sumandok ng pagkain. So far ngayon, kahit papaano, pinapractice ko yung sarili ko about food discipline, less food intake, lalo na sa rice, yung tama lang na kayang i-consume ng katawan mo, kasi minsan sobra-sobra na eh. Kasi minsan guys, kahit busog na ako, ramdam ko na busog na ako, kakainin ko pa rin yun ng kakainin guys, hanggang sa alam ko sa sarili kong walang matitira doon sa plato ko or sa plates ko, no. Ayun lang, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung kinakain ko sa dinner and morning. Syempre may macros naman ako sa lunch and 6 p.m. dinner namin, no? Kumbaga whole food na tinatawag. At least itong mga to, kumbaga nakatulong sa akin kahit papaano sa pagpapapayat ko. Kasi nga from I think June 10, okay? Kasi right now is I am 6 weeks straight diet and workout. Okay? After work ng 10 hours duty, pahinga ako ng 10 to 20 minutes, tapos diretso na ako mag-workout ng 30 minutes to 1.5 hour. So, bodyweight training and my weights, dumbbells. So, hindi naman siya sobrang heavy. Lightweight lang din yung ginagamit ko. Okay? So, kahit papaano, in 6 weeks ay nakapagbawas ako ng timbang ng 4 kilo. So, from 79 kilo to 75 kilo. Okay, so far nakakatuwa kasi kahit papaano, yung ginagawa kong workout and food diet, less food intake and less sugary food, lalo na sa, alam nyo yun, yung mga coffee stick dito sa Korea, uso yun sa mga factory. Mahilig akong magganon guys. Mahilig akong magkape, malakas akong magkape ng na stick. So right now, ang ginagawa ko, pag gusto kong magkape, yung zero sugar na coffee stick. May binibili akong ganon. And at the same time, pag gusto ko rin mag pure black coffee, ayun yung ginagawa ko. Ayun. So at least, kahit papano, nagkakaroon kayo ng idea, lalo na kung wala kayong whey protein powder na per scoop, which is 20 to 25 grams to 30 grams yung per scoop nun. At least dito sa tuna na hindi mo nalulutuin katulad ng chicken breast, no? Lalo na kung wala kang time talaga magluto, ito na. 19 grams of tuna. 19 grams of protein yung laman nito. Also guys, why I started dieting and
alam nyo yun, start to work out again. So before, no, nung, I think high school talaga ako, mahilig na talaga ako mag-exercise. Push up, pull up nga ako sa ano eh, sa pintuan lang eh. No, share ko lang saglit. Kasi nung last time guys, 79 kilo ako. Sobrang laki nung tiyan ko. Sobrang bloated. Alam niyo yun? Yung parang sasabog sa busog. Yung ganun pakiramdam. And at the same time, yung mga ibang Korean kasi guys, napapansin nila, oh, tumataba ka. Nasabi nila sa akin. Tapos, yung tiyan ko daw, lumalaki. Malaki daw yung tiyan ko. So, sabi ko, palagi akong sinasabihan ng ganun The same time, yung mga pantalon ko kasi sa pangtrabaho guys, ang sakit na sa bewang. No? Sumisikip na, ang sakit na sa bewang. Eh ako naman, ayoko naman ng bumili pa ng ibang size ng damit, no? Kasi nga, yung damit ko ngayon is extra large. So, for example, biruin mo, nung dumating ako dito sa South Korea, ang size ng damit ko is small. Imagine, from small to extra large, no? Pero, before, nag-workout naman talaga ako, lalo na syempre, kapag sumasali ako before ng mga pageant or runway, ganyan, mga simpleng pageant lang before, lalo na nung kakarating ko dito, no? Pageant sa bar, ganyan. The same time, yung katawan ko before, slim lang talaga. So, gusto kong ibalik yon para at least kahit papano, ma-inspire ko yung sarili ko, no? Kasi nga, nagiging comfort ko na yung kumain ng kumain eh. Lalo na kainin yung mga comfort food ko, yung gustong gusto ko, no? Burger, yung nakaset, no? Tapos, pag nag-ramyun ako, yung malaki, no? Which is, once a week, okay, pwede naman, no? Pero pag ako nag-ramyun, lalo na pag night shift kasi ako, lalo na pag nandito ako sa city, 3 times a week akong mag-ramyun, which is, it's my breakfast before. So, ngayon, nung nag-start na ako mag-workout, mag-meal plan, i-track yung kinakain ko, medyo nag-iingat ako sa mga, alam mo yun, sobra-sobrang pagkain. Pero syempre, tao lang din, kahit na inaaral natin yung diet and food intake natin, tao din tayo, may mga cravings tayo, pwede naman natin kainin. Hindi naman tayo yung parang super model or nagkukumpit. Basta ang goal natin ay mahit yung goal natin na pumayat, no? Maalis yung lalo na yung fats natin dito sa katawan, yung love handles natin. Malaki yung love handles natin. And I want to gain lean muscle and reduce fat. Okay? So, kahit na sobrang busy ako as an OFW yung schedule ko, no? Gusto kong i-manage yun. Kasi nga, marami pa akong dapat na aralin sa sarili ko sa iba't ibang aspect, no? Marami pa akong pagkukulang sa sarili ko and inaamin ko yun. And this is one of my way to prove on myself na kahit papano kaya ko guys. Kasi ako, aminin ko, wala akong disiplina sa sarili ko guys. No. Basta maraming factor why I started working out and started to diet also. No, maraming factor. And I think I need to start with myself about self-discipline bago yung ibang ginagawa ko. Kasi alam ko sa sarili ko yun eh. Yun yung pagkukulang ko eh. Self-discipline guys. Yun yung inaamin ko sa sarili ko na hindi ko talaga nagagawa. Self-discipline. And I want to start with myself. No. That's why ang napili kong gawin is to work out and ayun, daily workout. Kahit 30 minutes man lang yan kung pagod talaga sa trabaho. Pero pag hindi ako pagod, I work out 1.5 hour. Tatapusin ko yung workout routine ko. Okay? So, ayun. Yun naman talaga yung main purpose ko eh. Self-discipline. I want to build more about
self-discipline. Kasi yun yung kulang sa akin. Hindi naman wala, yun yung kulang, no? Yun yung kulang sa akin. Kaya siguro yung ibang gusto kong gawin in life is hindi siya nagkakaroon ng result, no? Hindi ko makita yung result na gusto ko. And ayun. So I decided to start with myself. Ayun lang. And sana nagustuhan nyo tong video na to. Na napalayo na tayo dun sa topic na pag-share ko ng ah, meal plan ko for dinner as an OFW, as a busy OFW. No? Okay. So, natutuwa ako kasi kahit pa paano, ah, you know, nakagawa ulit ako ng ganitong long form video, kwentuhan, no? Kasi ako mahilig ako makipagkwentuhan, mahilig akong dumada, no? Ayun. Hanggang dito na lang muna. Until my next video, until my next vlog. See you mga kabarangay. Ingat kayo palagi. Okay? God bless.